welcome po sa aking YouTube channel. Ayan, so ngayon po ay nag-iba muna ako ng location ngayon dito sa ito yung workplace ko kung saan nagre-repair ako ng mga audio and video equipment like speakers, radios, ayan. Workplace ng AirPods ko to, ayan. So ngayon ay dito muna tayo kasi may natutog na po sa taas. So ngayon magre-react tayo ng ating video. Nung nakaraang video natin, nireact natin si Mr. Jam sa kanyang 15 watt FM transmitter. So ang dami niya mali dito, gumamit siya ng coaxial cable ng TV, yung RJ6, at saka yung antena niya luma na, saka putol-putol pa, hindi pa niya libre. So ngayon magre-react tayo ng dalawang video. Ayan, so dalawang video po yan, yung kay Knowles Electronics at saka kay JTV, yung 7 watt transmitter. Ito yung una kong bibilhin para sa FM transmitter. Sandali lang po mga kaibigan. Siyempre radio transmitter to ay radio station civil. Pinakita ka na po sa intro natin yung disclaimer natin. So ngayon gagawin natin ay magre-react tayo sa mga transmitter. Ito, i-react natin yung kay Knowles Electronics. Matagal na to. Teka lang kasi kung kailan niya ito in-upload. 2017 pa. Oo, so ang kanyang ginamit dito ay yung 7 watt SM transmitter, yung CCE7C. So panoorin po natin yung kanyang ito, panoorin po natin yung kanyang transmitter. So yung kanyang setup dito. Ayan, so andyan lang po sa screen natin, nakita nyo na. Ayan, so ngayon panoorin po natin. Tirahin na natin ito para bago pa tirahin record natin. Okay, so naka-record na. So ngayon tirahin na natin ito bago pa tirahin. Ganyan dapat ang gawin mo, Mr. James. Antena mo, ganyan, timbre talaga. Ito, tinimbrihan talaga niya talaga. Sa loob lang siya ng bahay. Ayan. Having the right you can use your yung FM transmitter. So pwede po sa bahay yan. So pero mag-iingat lang po tayo. Ayan.
Dahil 7 months kasi ito, di ba? Okay, so, susunod natin ho yung kay GTV. Revealed the secrets to achieve ascension and illumination into a higher. Napanood ko siya konti lang. Ito. Si JTV Vlogs. Ayan. Okay, so panawag na. Teka lang ha. Handa natin to. What's up mga paps? Okay, so ano, kung hindi natin kaya yung video, yung ilang videos niya, so hanggang 10 minutes lang tayo, pwede tayo pag part 2 dito. So ngayon, okay, so ito, titirahin natin yung kay JTV Vlogs. Yan. So ngayon, tirahin ulit natin tong isa pang niyang vlog bago pa tirahin ng iba. What's up mga paps? So magandang buhay na naman po sa atin. So pagpasensya na po kung ngayon na naman po nakapag-vlogs si JTV Vlogs. Subalit po kasi marami po akong ginagawa sa buhay, no? Pero ngayon po ay ako ay tambay ngayon at walang trabaho. So meron po akong pinaglilibangan. So ito na po yun mga paps, no? Ito pinaglilibangan ko. Ito yung ginawa kong small radio station mismo. Yes, nandito po yan sa akin sa kwarto ko. Kaya ito napapansin. Kwarto, pwede yan sa kwarto. Pwede, kasi sa akin ho, ahatiin ko po yung kwarto ko para sa radio station at sa tutulugan ko. Kahit maliit lang yan, okay lang. Basta walang yan. Inyo, sa aking likuran ay ano na po yan siya, higaan ko na po siya. Tapos yung dito yung katabi niya po ay ano na po siya mga paps, yung radyo ko na siya. So ginawa ko to Kundi, pwede na pala kortina. May luma akong kortina dyan. Lalagay ko nga yan. Pagsamantala lang po ha. Nung nagtrabaho pa ako noon mga paps ay talagang meron na akong radio station. 2020 nag-start po ito, no, itong aking maliit na radio station dito sa bahay namin, no, na matatagpuan lang sa Pinagpala dito sa isla ng Semirara Island, no. Hindi naman ito as in yung radio station talaga mga paps na pangmalawakan o yung naaabot yung frequency niya, no, sa kabila. Oo, hindi talaga yun dahil sa probinsya kasi dalawang barangay lang ang pwedeng makikinig sa iyo. Pero dito po sa Metro Manila o Manila, maaabot din ng katabi kong lungsod dito kapag dito po ako ng isla o sa mga karating nating kaisla. And syempre parang sa dati ko kasing pinapasukan sa yung nagiging radio DJ pa ako, yung naging radio DJ pa ako sa Mindoro noon mga paps, no. Nag-aral pa ako noon. Ay talaga, nag-DJ ka pala. Oo, dapat sana magtatrabaho. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral po. Yan ang gusto kong kunin na kurso, it's mass communication. Kaya lang, ang
yung eskwela, yung college, university na inayawan ko tulad ng UP, yun ang inayawan ko. Dahil hindi lang sa Open University, marami po talagang addict talaga po na mga estudyante na makalulong sa droga. Yan. So, hininto ko na po yung pagiging radio DJ. But magbablog po tayo doon sa UP Diliman para bisitahin natin ang transmitter at studio ng DZUP 1602 sa AM radio. Sa siyang low-powered AM radio. So, bibisitahin natin po pati yung sa ating de Manila yung 87.9 Radyo Katipunan. Yan, magkatabi lang po yan. Oo. Pero pareho silang college radio pero hindi po sila maglalaban kasi si DZUP sa AM, si Radyo Katipunan sa FM. Yan. So, yun. Hanggang dito lang po ako sa small radio station lang po ako nag-ano. Pero, kasi, alam nyo, sa lahat ng mga radio station na, na napapakinggan ko, hindi naman po sa inayawan ko yung mga mainstream music. Oh, may iba naman ako ng ibang music. It's yung mga paborito ko naman, no? So, grabe yung kanilang radio station talaga is malawak ng kanilang frequency, no? Lahat doon sa Mindoro hanggang sa Mamburao, sa malalayo na, no, na doon sa San Jose mismo nakatayo yung kanilang station, radio station, naaabot pa rin hanggang sa Mamburao, sa Balayan, no, sa Bulalakaw na naaabot. No, hindi ko na lang siya i-mention kung anong radio station yun, pero thankful ako kasi marami kong na-experience sa kanila na talagang nung nag-start ako doon mag-radio station, marami akong napulot na aral and marami akong natutunan and syempre happy ako kasi teamwork, no, yung mga kapwa ko DJ, no, babae man lalaki, teamwork kami, no. So yun lang. So siguro mga 1 taon ako bago ako umalis doon, no, sa radio station na yun ang pinasukan ko. Actually, nag-start ako for volunteer lang, no. Then sumasahod ako for radio commercial ads, yan, yung mga ads na kinukuha ko, yung At tawag po doon ay yung mga kumukuha ng radio commercial at tawag sa iyo doon ay black timer. Oo. Yan. So, binabayaran mo yung airtime ng isang radio station. Para i-air yung programa mo, yung commercial, yung mga produkto na, no, para batang kilik ang iyong produkto. Yan. So, you can, ang trabaho mo dyan ay hindi radio DJ, kundi black timer ka lang. Para i-ano doon, and nire-record ko, ini-edit ko mga paps para lang mai-ere, no, habang music, tapos bilang ko commercial, parang TV commercial style ba, ganun yun siya. Tapos minsan pag ako nag-start aking programa, meron yung mga commercial, which is yun yung mga ads na ano style ba, ganun yun siya. Tapos minsan pag ako nag-start aking programa, meron yung mga commercial, which is yun yung mga ads na interview, then babayaran nila ako. Kumbaga may percentage, no, ang radio station, pati yung DJ na nag-hired ng commercial ads o radio commercial ads. Alright, so mga paps, share ko lang sa inyo, kaya bigla ako nagpagawa ng vlogs ay share ko lang sa inyo kung paano ko to na set up, paano ko nag-umpisa, and syempre paano ko mga paps na nasimulan ito na kahit sa ganitong ano lang paglibang ko sa sarili ko. Syempre nakakaano rin ako sa kapwa ko, na nakaka-inspire din, kahit yung mga gustong mangarap lang na maging DJ, no, i-share ko sa inyo. Actually, ganun din ako dati, no, nang bata po kasi ako mga paps, ay hindi rin ako marunong mag-DJ or wala akong hilig talaga diyan. Pero nung bata pa talaga ako mga paps, nakikinig na ako ng mga radyo, ng mga music. I love music talaga mga paps. And then syempre ganun din, no, yung mga DJ sa radyo, no, na mga ilang istasyon, ng mga sikat dati, no, mga radyo yan, yung kabataan ko, Love Radio, yan talaga, no, Energy FM, and syempre yung isa pa, yung
Yan, yan. Speaking of mahilig talaga tayo sa music. Dati po ay nakikinig tayo ng music for free. Hanggang ngayon, free music ang favorite ko talaga. Pero yung nakikinig ka ng music sa YouTube, may magbabayad ka pa sa load. Yan. But, ako naman po ay nagda-download po muna ng mga music. Bumibili ako ng memory card sa Shopee or sa Ball ng 16GB, 32, 64. Para sa radio station natin. Ayan, nag-iipon ako ng mga music. Hindi po ako namimirata. Ayan. Nag-iipon ako ng music at lahat ng mga music ko ay puro anime. Yes, oo. Anime radio station ang itatayo ko po. Ayan. Dito po sa atin. Ayan. Barangay LS, ano yata yun, ng DJ noon eh. So, tapos yung mga DJ, no, si Papa Jack, once, one of my favorite radio DJ talaga si Papa. Ayan, si Papa Jack. Alam nyo, nung nasa Love Radio si Papa Jack, napapakinggan namin po doon sa kabilang kapitbahay namin. Malakasan talaga yung radyo nila noon eh. Yung mga tunog kanya, yung mga tugtog ng Eraserheads, Panokeri Edgar, Shackle, Guns N' Roses, ayan, yung mga si Papa Jack po ay noon po ay nasa Sunday nakatoka siya sa Sunday broadcast paghapon. Ayan. Sa umaga naman sila Liguliala, si Christopher, ayan. Ayan, yung mga yung mga veteranong mga radio DJ at radio announcers. Ayan, mga veterano na yan sa NBC, ayan. At sa Barangay LS, syempre, ang veterano po dyan, si Papa Dan. Nasa Australia na po si Papa Dan. Shout out po, Papa Dan. Ayan. At yun ay kanyang iconic na programa na yung Wanted Sweetheart. Yan. Yung mga naghahanap po ng mga yung mga majojowa nila sa telepono. Ayan. Yung DJ na ang bahala doon. Ayan ayan. So, ngayon, hindi naman po pabagsak ang radio industry sa Pilipinas, no? Meron pang nakikinig pa naman ng radio broadcast. Walang shutdown dito. Walang switch over ng digital radio. So, wala pa kasing announcement po ng NTC po. Okay? So, ito Jack, sumunod yung tambalan nila Nicole Yana and Christopher. Yan talaga yung mga paborito kong DJ talaga, mga paps, simula pagkabata ko hanggang sa na marami rin ako sa kanila natuto ng kaalaman ng konting ganito ganyan. So ito na nga. So, paano nga ba magbuo ng radio station or small radio station lang, mga paps? Actually, mga paps, ito ay parang pirate radio lang, no? Ito ay hindi mo kasi masasabi na pag kasi tayo itong radio station na to, dapat to may mga permit, pero hindi na to magkakaroon ng permit kasi Okay, speaking of pirate radio, pag sinabi mong pirate radio, wala ka ng lisensya, wala kang franchise na mag-operate. Pero yung pag nag-operate ka ng malawakan, yung pinakamalaking watts ng FM transmitter, ng pinakamalawakan tulad sa Mega Manila, tulad ng nangyari sa ABS-CBN, wala na silang franchise. Wala silang franchise na patuloy sa ere. Pero pinadala sila ng cease and desist order. Pinatigil nila ng broadcast. So ito yung nangyari sa punta na lang po kayo sa video ko, sa aking video na sa aking channel. Hanapin niyo yung top 5 na pirate radio stations na gumagawa ng FM transmitter. Panoorin niyo po 'yan. So yung pinaka number 1 po doon, DZUR 107.9. Nag-operate po sila ng walang franchise. Ayan, doon na sila sinugod. Yun ang tinatawag na pirate radio. At ito naman po is low power, pero ito ay pinayagan po ng NBC rin. But nung nagka-pandemic, nagkaroon ng radio blitz instruction, ginamit na rin po itong mga 7 watt 50 or 50 watt transmitter. Pero hindi natin alam kung approved. Sinabi approved daw to, no license fee po to. But sinabi doon ng NTC ay pinapastop na nila yung mga ganito dahil
Dahil nakakasira daw sa signal ng ng ilang mga katabi radio station. But ito nasa isla siya eh. Ayan, so magagamit na po ito. Hindi ko alam kung sa Palawan, sa baka nagkakaroon ng ng radio based instructions doon. Kasi mahina ang signal ng internet na. Baka pinagpapatuloy nila yung kanilang broadcast. Okay, so ito low power na to. Depende po kasi yan mga paps sa transmitter na gagamitin mo sa iyong radio station. Pag ang transmitter mo nasa 1000 watts na, dapat po yun, may permit na po yun for NTC, DTI, mayor's permit, and etc. Magkasikaso ko ng mga ang pinapayagan lang po ang kailangan talaga yung pag nag-operate ka ng 1 kilowatt o 1000 watts sinabi 1000 watt, it's ito 1 kilowatt na po yun. Ayan. 1 kilowatt transmitter ay kailangan mo na magkumuha ng franchise mula sa Congress, license mula sa NTC, mayor's permit, lahat DTI, Department of Industry, DTI permit para makapag-operate ka ng sarili mong radio station. Kailangan ito, budget friendly to. Mahiliit ang broadcast nito. Kung ito lang approve na sa akin to, yung mga ganito, budget friendly. Ako po, gusto ko budget friendly lang kasi nagtitipid po ako. Ako po ay nagbabayad ng aking bayarin. Ay, nako, narinig ko. My God. 30 minutes lang tayo. So, kung hindi natin tutuloy ito, part 2. Ayan. So, yun sinasabi ko, 1 kilowatt, kailangan may license sa NTC. Ayan. Yung mga 25 watts ito, dito na sa Metro Manila lang, sa Mega Manila. Gumagamit sila 25 watts, 50 watts. Ayan. Kasi Mega Manila, pag sinabi natin Mega Manila, aabot yan ng Bulacan, Pampanga, Marikina, Rizal, Laguna, Cavite, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Batangas, Quezon. Yan ang Mega Manila. Yan. So, yun ang binibigyan ng permit yung mga malalaking kilowatts. Ito yung mga 7 watts saka 15 watts. Pwede na po yan. No license needed. License free. No franchise needed. Franchise free. No permits. Permit free. Yan. ganong papeles mga paps para magtayo ng ganong radio station na 1000 watts FM transmitter po kung tawagin natin mga paps. Share ko na sa inyo mga paps kung paano ko nabuo o paano ko sinet up ang aking radio station. So ayan mga paps, no, at ipapakita ko sa inyo kung paano ko na set up itong paano ko kumbaga second to the last ko na set up yung itong maliit kong radio station. Actually itong radio station paps, mga paps, kinakailangan po natin ng laptop, no, laptop po or cellphone. Pero laptop, cellphone, pwede na po yan. Pwede na rin po music player kung kayo ay gusto nyo magpatugtog. Tayo ngayon ay digital na. Oo. Sa mga ayaw ng mga mag-digital, pwede kayo magpatugtog sa cassette tape, 8-bit track, cassette tape, plaka. Naalala niyo yung plaka? Ayan. So, 4533 yan. Okay, sa mga hindi pa po, sa mga Gen Zs o millennials na hindi po nakakalam ng plaka, ito po ang plaka. Ayan. Sa screen natin. Ayan, yung naalala po. Minsan po may mga nagpapatugtog po ng plaka. Ayan. So, plaka, cassette tape, para sa pag-record ng mga station ID, mga commercials, di ba? Ayan. Pwede na rin music. Ayan. Pero preferred ko talaga yung plaka sa music. So, maganda sa tenga yung plaka, no? Even CD players, ayan, mga CD players. Ay, naalala ko pala yun.
yung mga CD noon, binibili natin pirated, no? Mga 35 pesos. Dati yung mga gawa lang nila. Ngayon, nagbe-burn na sila sa CD. Ayan. Nagbe-burn na sila ng Lala ko ng computer shop dyan sa, sa Espiritu Street. Ay, madalas po ako nagsi-CD burn ng mga kanta na, syempre, napakaluma po yung mga tugtog ko. Eh sila, baga, yeah, yung mga tugtog na, yung rap, o yung mga rap na, yung mga Republican, ayan, yung mga yan. Kaya naalala ko yung mga emo, oy. Shoutout sa mga tinatawag nating informal settler hip-hoppers, ayan. Yung mahilig sa rap noon, yung mga ano ba yung mga tugtog na yung reverse to flow na rap, oo. Yan. Ayan, so ano pa ba yung mga emo rock, dahil emo is tawag po dyan emotional rocker, yan, emo, yung mga tumbukok noon, nakaganon pa sila noon, yan, naalala ko pa yan napaka-jologs natin noong panahon na yan no? Ayan, ngayon ito, ayan, digital na tayo ngayon, pwede ka na magpatugtog ng pwede mo i-connect sa YouTube, kung may cellphone kayo, pwede kayo i-connect yung transmitter nyo sa YouTube or sa Spotify. Ayan. Ayan, yun ang mga available po. Pero mag-iingat lang po tayo, we have a copyright. Baka huhuli po tayo. Dahil kakauso tayo talaga ng copyright, no? Ayan. Ayan, so, importante talaga yung laptop or cellphone or yung Android phone para para sa music source. But kung para sa player naman na gusto mo i-download, bukod sa virtual DJ sa mga PC or laptop, you can use sa Android naman, you can use this DJ 3D. Ayan. Download na kayo sa Google Play Store o sa Android App Store. This DJ. Ayan. Recommend ko po sa inyo yan. Para po sa akin, kasi ako nagsasalita ako on air, so kailangan ko siya ng laptop. Kasi kung halimbawa puro music lang, pwede na po yung mga pops yung cellphone, no? Ayan, so medyo namamantika yung aking mukha ko. Walay ligo pa si Pops, walay ligo pa. And syempre, ito, so dito, tatabi ako dito sa aking, ito kasi yung higaan ko. Ito higaan ko mga Pops. So ito yung aking table for radio station or internet radio station ko. Ngayon nagme-music ako. Kung narinig nyo, may music ako ngayon kasi itong music ko, ito yung monitor ko, no? Na kunyari halimbawa, naubusan na po ako ng playlist, no, ng mga kanta na siniselect ko or automatic na nagpi-play lang siya pag walang DJ. Ito yung pinaka-monitor ko, yung ito saan na ba? Ayan, ito yung pinaka ko itong yan. Yung nakikita nyo po yung sound box. Yan po yung pinaka monitor ko sa music na piniplay ko mga Pops sa aking radio station. Tawag pala doon, sound box, yan. Or speakers, yun pala yun. And here, ito nakikita nyo yung laptop. I need laptop because nagsasalita ako. And syempre kung wala po kayong laptop pero hindi kayo magsasalita, more music lang kayo, cellphone okay na po yun siya. And syempre, laptop, no, hindi mawawala ang software na gagamitin mo kung ikaw na may laptop. Alright. Syempre, okay, may nagsabi sa akin na mga software na ginagamit para install yung ilang mga application, yung software tulad na Virtual DJ, Oxjab, ayan, yung mga ganyan. Para po sa laptop yan, yan yung ginagamit ng ilang mga radio station, yung Virtual DJ, yung Virtual DJ sa kanila. Oxjab, Oxjoke, o minsan naman po Virtual DJ para sa mga party music. ganun lang
lang yun. Or computer, pwede rin. Computer, laptop, isa lang din po yun. Gumagana po yun. And then, gagamit po kayo ng software. So, ang ginagamit ko pong software which is Spotify software. Ang Spotify software po kasi, hindi ka na magda-download ng songs for YouTube, no? YouTube na kailangan mo pang i-playlist, i-play ng i-play or Nakakatabad na po yun sa YouTube, no? Or kasi may mga ads. Tapos kapag ikay download at download, nakakatamad din, no? Minsan ganun po talaga tayo. Pag ako yan. Kaya pero ito talaga trip ko talaga mag-download ng music eh. Certified piratado. Piratador ng mga musika. Peace po tayo, Philscap. Nagda-download ng music na. Peace tayo sa mga nagda-download. Gawain natin yan eh. Para i-download natin. Kapag may sapat ka load or may pang computer ka, download ka na download. Pero yung doon, may pang computer shop ka, tapos ikatabi mong mga nagka-counter strike, nagdodota, hoy, wag ka mag-download. Ayan. So, ito. kasi dun sa dati ko pong pinagtatrabuhan mga paps sa dati kong radio station na in-applyan, yung ginagamit po nilang software is OTS radio, OTS AV na lang, sige. Aux-AV or minsan Aux-Jock. Yan. Mahal yan. Pag nag-download kayo, yung pinaka-CD niya, yung data CD niya, yan. I-ano mo yun, i-download mo yun. Ayoko ng laptop. Ayoko ng PC. Oo, mas mahal pala yung PC. Lalo na pag Windows 11. OTS AV na lang siya na isa po yung software talaga sa lahat ng radio station, malalaking radio station po, yun ang ginagamit nila for Nakita nyo yan? Oo, daming mga playlist na nakalagay doon sa Aux-Jock. Ano yan, salit-salit na yan eh. software na gagamitin na to air the music. Yun po. Siyempre, sa akin kasi, bali hindi naman to kalakihang stasyon ng radyo. Ito ay, ano ko lang po, parang pinaka-pirate radio station ko lang dito sa Semirara Island. So, ito po yun. Spotify po yung ginagamit ko mga paps, which is, I'm playing music for now. Ayan, I'm playing for music now, no, mga paps. So, ito, Spotify yan. Yan. So, automatic na po yan mga paps na naka-play, no. So, ang music niya is my to be you, no, ni Michael Pangilinan. So, ito, pero yung software na ginagamit ko po mga paps is naka-registered po yan sa Spotify. Bayad po yan. Bali, binabayaran ko siya per month ng 149 pesos per month. 149 pesos per month. Unlimited songs na po yun. Lahat ng kanta, lahat ng nandito na po. Isang search mo na lang mga paps, lalabas na dyan sa Spotify software na ginagamit ko to select the songs and to play, no. So ayan, automatic po yan na nakaselect na sa And then, pagkatapos po ng laptop, hindi po natin ma-ere ang songs kung wala po tayong gagamiting transmitter. Kung sisimula ka ng FM radio station. Siyempre, ang mga malalaking radio station po mga paps, no, ay marami silang ginagamit yan bukod sa transmitter, no. Meron pang equalizer, mixer, Yes. Equalizer, mixer, amplifier. Doon sa dati kasi pinagtrabahuhan ko paps, no, malaking mixer yung ginagamit ko doon mga paps, no, talaga. Yung mixer kasi yun ang ginagamit to kung magsasalita ka, taas baba, tapos to mic yun, ay ang daming mic na nakano sa table, yun, no, sa harap siya mga paps, yun. And syempre, hindi ko kaya yung mga ganun kasi ito, sabi ko, small lang to, pirate radio ko lang. So yun, kalaki kasi station yun, kaya ganun talaga. So may equalizer sila, amplifier, transmitter, no, mga paps. Then yung isa pa, nakalimutan ko yun, parang magpapaganda ng sounds and magkocontrol ng power, yun. And
Siyempre sa akin naman, ang ginamit ko, no, kung wala akong mixer, wala akong equalizer, etc. Meron 'yan. Ang ginagamit ko po live sound card. Live V8, ayan. sound card. Kung tawagin siya, live sound card or yung V8 na tinatawag ito. Yan po yung ginagamit ko, live sound card or V8, no. Mr. Jam, oo, prefer ko sa iyo yung yung V8 or K1 para sa radio station mo. Ayan, sa 15 watt mo, ayan. Bumili ka na V8 or K1, yan. Pwede na po sa inyo yan. Pero sa akin po, I prefer my K1 sound card. Yan. Pag ako na po ang magsasalita, no. Pero ngayon, ang ano ko po ay yung V8 na sound card ano ko po ay naka-off kasi hindi po ako nagsasalita. So mag-on lang yan pag ako magsasalita na po. Kasi yan po yung ginagamit ko para makapagsalita ako through to laptop to transmitter. Ganun po yun siya. So ngayon, more music po ako ngayon hanggang sa maghapon, hanggang sa maggabi. Tawag dito, ayan, naka-ano lang po siya, music lang po siya. Dahil naka-off po yung V8 sound card, naka-music na lang po yan siya. And then, syempre, kailangan po natin ng transmitter, ikaga. V8 sound card to laptop to transmitter. Ito po yung ginagamit kong transmitter, mga paps. Ayan, kung nakikita nyo, yan po yung transmitter, mga paps, na ginagamit ko. CZE-76 CZE-7C na transmitter, no? FM transmitter po yan siya, mga paps, no? Para maano po natin yung na-i-air po natin yung sound na piniplay po natin or tayo marinig habang nagsasalita. Ganun po yun. Ulitin ko po, kailangan natin ng sound card V8 to laptop. Pag nasa laptop na po, kailangan po natin ng software. And siyempre magpi-play nga ng songs, laptop to transmitter na po siya, mga paps. Ayan siya, oh. Yun yung transmitter na ginagamit ko po, mga paps. Maliit lang siya na transmitter. Tapos ano siya, may ano na yan siya, may electric pan na po yan sa loob para pag kahit maghapon siya naka-on, hindi siya iinit kasi pinapalamig niya yung kanyang makina, kumbaga, sa loob, mga paps. Syempre, kung may transmitter tayo and wala ring antena, wala rin yun, useless din yun, mga paps. So kinakailangan po natin ng FM transmitter antenna or basta antena lang siya kung tawagin. Pero ito, pwede rin yan yung GP antenna na yan. Pero maliit lang yung lawak niya, no? So, I prefer the dipole antenna. Yan. So, bumili na kayo ng Baron Super antenna. Tapos, tagalin nyo yung RG6. Wala na yan. Gumamit kayo ng RG8. Yan. Tapos, mag-download kayo ng Amateur Radio Toolkit app sa APK Pure or sa kahit anong mga app, APK website na pwede i-download. So, yung mga cellphones. Doon kayo magka-calculate ng frequency na naayon sa antena mo. Yan. FM transmitter antenna. Marami kasing antena. May antena sa TV, may antena sa radyo para mas lalong makasagap ka ng ano. Ito naman po ay FM transmitter antenna. So ito yung nakikita yung kordon na kulay itim, mga paps, ito. Yan yung kordon na nakikita. Ito yung transmitter natin. Ito yung kanyang antena sa kordon. Nasa labas po yan. Yan. Yung kordon, ito po, yan, mga paps. Yung kordon na yan po yung ginagamit ko. Tara, labasan natin. Ay, sandali. Ngayon po ay kalahating oras na po tayo dito. Abangan niyo po ako sa part 2. Ayan. So, abangan natin sa part 2 ito si JTV Vlogs. Ayan, sa paano magtayo ng sariling radio station. Ayan. So, kung bago ka lang po sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga videos ko. At huwag niyo po ako kalimutan i-like sa Facebook. Wala po akong TikTok ngayon dahil ini-activate ko muna yung aking TikTok. So, see you on part 2 sa ating
sa ating reaction video natin. This is Jerry Cabral Vlogs. As always, thanks for watching.